Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga kabigman, no? Hello po, good morning mga ka-airsoft. Ngayon po, kung tawagin natin ito this is our episode of kwentuhan session, pero no face reveal to, no? So, kumbaga, sa kwentuhan session, nakikita nyo yung muka, so nakafocus sa muka, nakafocus doon sa item, pero dito, nakafocus tayo doon lang sa unit, no? So, ito, mangyayari to tutorial, nung kung ano ba yung tama at saka yung paano, no? Regarding sa hobby natin. Plus, meron tayong bonus ngayon, yung mga bagay na hindi na i-discuss, hanapin mo nga rito, yung page. Yung mga bagay na hindi na i-discuss ng mga other dealer, other seller, i-discuss natin dito. Kumbaga dito ngayon, malalaman nyo yung buong katotohanan, no? Buong katotohanan diyan. Buong katotohanan ng pros, advantage, do's and don't, at saka pros and cons, advantage and disadvantage ng bawat unit. Okay? So ngayon, let's begin, no? Itong unit na to is, sabi ko nga, ginawa kong prototype to, parang sample. Unit to ng ating ka-airsoft from Davao, no? Ito si Sir Alan Ong. Okay, no? So, ayan, ngayon, ito yung unit niya, makikita nyo naman, ito, ayan. This is a Glock. Buuin muna natin, papakita ko muna sa inyo. Ayan, kung paano siya nakabuo. Dinismantle ko kasi, no? Itong unit niya is a Glock na high-end edition. Umarex to VFC. Okay? Meron kasing, di ba, merong tinatawag na Umarex SRC. No? Pero ito, Umarex VFC. Pengi ako, tapatan ko lang siya ng ilaw para maliwanag yung unit. Yan, ayan. Tingnan mo, maliwanag ba? Ayan, ayan. Okay, maliwanag. Okay. Isa pa. Para totally maliwanag. Para mag-enjoy yung ating mga airsoft. Ayan, okay, no? Mga airsoft, this is the high-end version of Umarex. Patay electric pa. Umarex BFC. No? Meron tayong ini-launch yung Umarex SRC. Okay? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano at ano ang advantage nito. Actually, ganito, no? Itong unit na to is sad to say, binili niya sa iba to. Okay? Ngayon, ang napansin ko rito sa unit na to, bakit merong cheap quality na blowback housing samantalang high-end edition to. Question yun. Pero ano na lang ako ron. Kumbaga, hindi na ako magko-komento regarding doon. Basta ang nakita ko rito sa unit na to is kahit ano siya, kahit high-end siya, hindi nakalagay ang high-end na blowback housing sa kanya. No? Which is very questionable. Kaya lang, hindi na ako magko-komento ron. Ang nakalagay na blowback housing sa kanya is the ordinary alloy blowback housing. Yung recycled alloy, yung sinasabi ko sa inyo na hindi magandang klase ng materials, recycled alloy, no? So ngayon, ibinalik natin siya, inirestore natin siya, pinalitan natin siya ng napakagandang quality na blowback housing. Okay? Ayan, napapakita ko sa inyo para meron rin kayong comparison. Actually, papa-ship ko na sana to doon sa Davao, kung saan si Sir Alan Ong. Kaya lang, mas ninais niyang ipa-upgrade na lang muna bago umuwi sa kanya to. Ngayon, full maintenance na rin natin. Mga ka-airsoft, this is an example of a alloy na blowback housing. Recycled yan. Recycled, kumbaga, ginamitan ng recycled na materials. Ito yung example ng alloy. Ngayon, okay.
ito, sige, para pag-dismantle. Alam ba, ganito yung Glock nyo, no? Pag magdi-dismantle kayo, always dapat walang magazine. I-focus mo nga. Focus mo. Yan, dito yan. Okay, then ito, kung makikita nyo ito mga ka-airsoft, ito, 1, at saka left and right, 2. Okay, sabay nyong hahatakin yan pababa. Okay, yan. Pagkahatak nyo pababa, push, pull it backward, then push forward. Ayun, ayun. Ganon yung way ng pagdi-dismantle. Ayan, okay. Ngayon, ito, makikita nyo to, ito this is the alloy version, while this is the more reliable at saka mas matibay na ito. Okay, na blowback housing. Hindi siya made of recycled alloy. Okay, bagkus gawa siya ng mas matibay na klase. Okay, ayan, kung mapapansin ninyo mga ka-airsoft, ito dali. Yan. Kung mapapansin ninyo, hindi ko lang alam kung makikita nyo, pengi ako panturo. Ito, meron siyang naka-engrave na tatak dito. Yan. Meron naka-engrave. Hindi nyo lang makikita kasi, syempre, limited ang vision natin pag sa camera. Ayan. Tingnan mo kung nakikitang malinaw. Ayan. Meron siyang nakalagay na tatak dito. Okay? Yan ang isa sa pamantayan ng pagiging quality na materyales, merong label. Okay? Hindi katulad nito, recycled alloy, walang ka-label to. Okay? Ayan Yan. Ngayon, mapapansin ninyo, this is made of a CNC material, no? CNC aluminum. While this one is recycled alloy. Ayan, mapapansin nyo pa nga, medyo, ayan, may pintura pa. Diba? From alloy, bigla naging black. Painted pa. Okay, no? So, syempre, para ma-meet natin yung magandang quality, kailangan ang nakalagay na part sa baril natin is maayos din na quality. Okay? Ngayon, since ito napalitan na natin ng blowback housing, no? Ito talaga yung yung blowback housing talaga na para dito. Okay? Meron kasing mga bigay mo nga sa akin yan. Tignan ko yan. Yan naka-hard case na yan. Ito? Oo. Yan. Ito? Hindi, in naka-hard case. Yan. Walang laman. Yung nasa baba niyan, nag-lock. At saka yung isa. Yung isa yata. Yan. Ayan. Tignan natin, no? Yan. Ang pagkakaalam ko, VFC din yan, Glock. O, yan. Okay. Ayan. Okay. Okay. Ayaw. Umiipit dito. Wala akong pansundot. Anyway, hayaan na natin yan. Pero VFC din to. VFC din. Ayan, parehas sila. Okay. Parehas. VFC din. Okay. Yan. Anyway, no? Sige, wag na yan. Itong unit na to, bago natin ipadala sa kanya, i-maintain na rin natin. Okay? Kumbaga, again hindi sa amin binili to. No? Ayos lang ni sir, pinapa-tuning, pero yung unit kasi isa ay high-end version ng Glock. So, walang kailangan palitan. Tulad nga nasabi ko, kung gusto kong lokohin si sir, pwede. Sabihin ko, pinalitan ko yung ganito, pinalitan ko to, inayos ko to. Pero hindi kasi namin forte dito sa Big Man yun. So, isi-ship back ko sa kanya yung unit. Ngayon, nag-request siya na palitan na to. Itong part na to. This is the blowback housing. Blowback housing, siya yung humahawak sa mismong nozzle. Okay? Ngayon, palitan na. So, pinalitan na natin ng magandang klase ng blowback housing at ngayon, i-maintain natin siya. Okay, ayan. Number 1. Step 1 is the deep cleaning. Okay?
Kita nyo. Yan. Ipa-flush natin yung mga yan. Para pag dumating sa kanya, maganda na at maayos na yung unit. Okay? Actually, nung pinalitan ko yung blowback housing nito, medyo nilinis ko na siya. Kaya hindi na rin ganun kadumi na nakikita nyo sa camera, no? Yan yung step 1. Pinakita ko lang para at least alam nyo yung paano. Okay? Step 1, then step 2 tayo. Step 2, yan. Alisin muna natin mga check. Ayan, totally degrease. Pero ganun pa man, nilinis na natin. Pero may mga stains pa rin dito. May mga mancha pa rin. Mamaya ipapakita ko sa inyo yan. Okay. So, ayan, mga airsoft. Kita nyo. Tuyong-tuyo siya. Ibig sabihin na totally degrease talaga siya, di ba? Ngayon, lagyan natin ng ito. Yung step 2 natin, yung dissolving agent. Okay? Yan. Yung dissolving agent, nilulusaw niya yung mga masasabi natin na hindi gaanong naabot, hindi gaanong naalis nung step 1. Ito, yung mga hard to reach area, pumapasok siya, nagpe-penetrate siya ron para maalis niya yung mga solid particles like aluminum dust. Ayan ha. Ito, kung makikita nyo to, tandaan nyo, nilinis ko na to nung nakaraan ha, bago i-upgrade. Ayan no, meron pa rin aluminum dust na, ayan na naiwan na ito. Ayan. Yung aluminum dust na yan, mga ka-airsoft, yan yung mismong sisira sa ating airsoft, no? Kasi umiipit yan sa mga singit-singit, umiipit sa rubber, umiipit sa nozzle, which eventually may lead into advanced wear and tear. Okay? Kaya yan yung mga bagay na kailangan nating alisin, kailangan nating i-correct doon sa unit natin. Kung mapapansin niyo, yan, nalulusaw. Ibig sabihin, nagpe-penetrate yan, nag-active yan, pumapasok yan sa kaloob-looban. Ayan. Ngayon, pag ganyan ang ginagawa ninyo, na maintain yung unit ninyo, talaga naman na wala na kayong magiging problema rin sa unit. Okay? Ayan. Isa pa, para isamply pa. Okay? Ay, girl, pasend kay Sir Alan Ong. Ayan. So, 2 beses natin ginagawa yan, no? Kumbaga, una, ayan, then pag nalusaw na yung foam, i-sprayan ulit natin. Okay? Mga airsoft, medyo ingat lang kayo sa paghawak ng foam. While active yung foam, medyo, kumbaga, hindi siya friendly sa ating mga kamay, no? Kumbaga, iwasan nating hawakan yung foam lalo na pag active pa. Okay? Syempre, any chemicals na nilalagay natin sa mga kamay natin is ina-absorb ng body natin. Kaya iwasan yung hawakan yung foam, ha? Yan. Kain lang natin, dahan-dahan, malulusaw yan, dahan-dahan, mawawala yan. Pag nangyari yon, ibig sabihin, nag-suit na siya sa kaloob-looban, pwede na natin siyang i-wash out. Ayan. Ayan. By the use of that, no, sa pamamagitan nun, masisigurado natin na yung unit natin is free from any foreign elements, foreign object, like example is yung aluminum flakes, aluminum dust, aluminum particle. Okay? Ayan. Ayan. Okay na. Ngayon, flush na natin. Alisin natin.
Yan. Okay na. Ayan, makikita nyo mga ka-airsoft po, nilinis ko na nung nakaraan yan. Pero tignan nyo, ayan, present pa rin talaga yung mga dumi. Okay? Yan. Ibig sabihin, nung nilinis ko, meron pa rin mga naiwan. Kaya ayan, ngayon, mas nasimot siya. Kaya talagang mas malinis na siya ngayon. Ayan, no? Kitang-kita naman, di ba? Ayan. Yan yung mga dapat alisin natin. Yan yung mga substance particles, kumbaga contaminants na nandun sa loob ng unit natin. Okay, ngayon, alisin na natin to. Okay. Maglagay tayo ng panibagong tissue. Punas. Ayan. Okay. Tapon na to. Grabe. Naka-collect pa rin tayo ng mga dumi. Ayan, no? Ayan. Ngayon, ito na. So, yung unit, ang tanong ko lang, ito reply kayo, mag-comment kayo. After na malinis na ganito, safe na ba siyang gamitin? Sa tingin nyo, safe na ba siyang gamitin? After na malinis, kumbaga, pwede na bang gamitin? Yan. Yan. Reply kayo kung pwede na siyang gamitin, ha? After na malinis natin na ganito. Yan. Reply kayo mga airsoft, comment kayo sa comment section para alam ko naman kung nakikinig kayo ng maayos at saka kumbaga kung nagpa-participate kayo ng merong bit-bit na kaalaman. Ayan ha. Mag-reply kayo sa comment section natin. Ayan. Okay na ba siyang gamitin after natin na malinis? Ganda yung laman loob niya Tingnan niyo talagang clear na clear, no? Okay, yan. Although, talagang dito sa mga part na to, wala na tayo magagawa kasi talagang wear and tear niya yan, di ba? Talagang wear and tear, minsan nakakaligtaan, minsan hindi na nai-spray ng silicone oil ng bossing natin, kaya ganyan yan. Kaya lang, kung hanggat maaari, kung pwedeng maagapan, dapat mas maagapan to, no? Yan. O, yun. O, reply naman kayo. Comment kayo sa comment section. Ngayong nalinis na, sa tingin nyo ba pwede nang gamitin itong unit natin? Pwede na bang, maganda na bang gamitin? Yan, reply kayo. Yes sir, pwede na po. Wala na po dumi ang loob ng unit. Sabi ng ating ka-airsoft ni Alan Villaris. O sige na, reply mga ka-airsoft, no? Participate kayo. Sa tingin ba ninyo pwede nang gamitin ngayong nalinis na yung unit? Ayan, ang ganda Talagang makikita nyo, walang kadumi-dumi. Di ba? Yan. Okay, nakaset na. Tama na. Tingnan natin yung laro ng nozzle. Ganda ng laro ng nozzle, Yung nozzle, ayan, walang delay. Ayan, atakin ko to, Walang delay. Hindi siya kumakalang. Ayan, tapos sumasagad siya. Yan ang pinaka-importante dyan. Yung nozzle ninyo, pag pinorward ninyo, tapos hindi siya bumalik ng buo, parang naka-half lang siya na ganyan or may awang, mali yun, masama yun. Kailangan yung nozzle ninyo, ang tama, pag hinatak ninyo, babalik siya. Ayun. Sasakto siya. Yan ang pinaka-tama niya. Pag yung nozzle ninyo, lapit ko sa camera. Pag yung nozzle ninyo is may umaawang na ganyan, ayan ba, pag pinorward ko to umaawang siya na ganyan, ganyan, hindi tama yon, no? Kumbaga, hindi maganda yon. Pero yan, katulad nito, bumabalik. So, napakaganda ng pagkakasetting natin, napakaganda ng pagkakalinis natin doon sa unit. Okay, yan Good morning, Boss Big Man. Opo, pwede na po gamitin basta dumaan po sa inyong mga kamay. Grabe naman to. Actually, mga ka-airsoft, medyo iko-correct ko kayo dyan. Di ba? Ginamitan natin siya ng step 1. Ginamitan rin natin ng step 2. Actually, ang tanong ko kung pwede na bang gamitin. Actually, hindi pa. Kasi, kailangan magdaan pa siya sa step 3. Ganito yan. Kung mapapansin ninyo, tuyong-tuyo. Walang kalangis-langis. Ayan Yan. Kung yan, gagamitin natin, putya, ubos yan. Mauubos yan. Ayan, tignan nyo, pansin nyo to, tuyong-tuyo, di ba? Ayan, hammer assembly, tuyong-tuyo, Yan. Mauubos yan. Kaya kailangan dumaan siya doon sa step 3. Ano yon?
yung silicone oil. Okay, no, sa step 3, ayan, dahil walang silicone oil, medyo papabahain natin. Ayan. Ayan. Okay, mabahayan. Kumbaga sabi ko sa inyo, wag natin tipirin sa silicone oil, di ba? Lalo na to, yung hammer set ha. Ito mga ka-airsoft, no, samantalahin ko na rin yung pagkakataon. Ito yung disadvantage ng Glock. Ang advantage na matatawag na yung hammer assembly ng Glock is located dito sa loob. Pengi nga akong hammer assembly na naka-backlash. Yan yata yung dilaw. Yan. Yan, hammer ba yan ng Glock? Oo, no? Hammer. Ayan, akin na. Yan. Advantage na matatawag na yung Glock is internal yung hammer assembly. Okay? Yan. Advantage yan. May disadvantage din yan. Pag nasira itong hammer assembly ng Glock, totally, isang buo papalitan. Okay? Itong Glock na to, merong multiple parts na maliliit na nandun sa loob. Itong hammer assembly, ha? Ayan, papakita ko sa inyo. Ito ang itsura ng hammer assembly. Ayan. Ayan. Ngayon, pag ito, meron lang isang nasira, papalitan natin yan ng buo. Okay? Papalitan yan ng buo, wala ka ng papakinabangan dyan. Buo mong papalitan. Halimbawa, napansin nyo, may mga spring na kumalas, merong nabitak, merong naalis, papalitan nyo ng buo yan. Okay? Kaya hindi advisable na bumili ng unit na second hand, especially Glock. Kasi, very sensitive tong hammer assembly na to. Pag ito, nasira, isang buo nyong papalitan tong hammer assembly. Okay? Hindi katulad ng mga 1911 or 2011, for example, nasira yung disconnector. Pwedeng disconnector lang, hindi isang buong hammer assembly. Yan. Okay? Ngayon, itong pinapakita ko sa inyo is, this is a Glock 17. Ayan ha, meron ng mga oil, di ba? Ayan, meron ng mga oil. Ayan. Pasok natin. Wow, grabe, ang sarap ng tunog, oh. Akala mo bago, no? Ayan. This is a Glock 17. Ayan, makikita nyo yung Glock 17. Ayan ha, single fire mode only. Ayan, dali. Alisin lang natin yung yung excess oil, no? Okay, this is a Glock 17. Ayan, makikita nyo yung Glock 17, single firing mode lang. Wala siyang lever dito para i-adjust, para i-select. Wala talaga, no? Kasi single firing mode to. Ngayon, yung unit, ang ganda ng tunog, oh. Ang layo dun sa tunog nung bago ko siya hawakan, no? So, napakaganda ng tunog niya, parang bago. Ngayon, tignan natin, no? Tignan natin, lagyan natin ng ayan, ito. Okay. Lagyan natin ng gas, tignan natin kung puputok na siya ng maayos. Pasok. Pasa. Ayan. Wow, ang sarap! Ang lakas niya! Hindi, ramdam mo? Grabe. Oo, tsaka responsive talaga siya, no? Ayan, responsive 'yan. Ewan ko ba rito kay sir, bakit may mga ganito rito? Pero hindi ko alam, pero naaalis kasi. Alisin ko na lang sir, ikaw maglagay ka na lang ulit ha. Pagpasensyahan mo na, naaalis kasi, inisprayan natin 'to eh. Ayan, naaalis eh. Ayan, alisin ko na lang. Ikaw na lang ang bahalang maglagay ulit, Sir Alan Ong ha. Ikaw na lang bahalang maglagay ulit kung ano tong nilagay mo. Pero naalis na kasi dahil nag-spray tayo ng dissolving agent. Kumbaga, yan, dinisolve niya yung dikit, no? So, bahala ka na bossing. Ikaw na bahalang maglapat ulit kung ano man tong
inilagay mo para mas maging komportable ka sa paglalaro mo. Okay? Ayan, to Ayan, ngayon may bonus tayo mga ka-airsoft, di ba? Itong hawak ko is a high-end version of a Glock 17. Siyempre, meron din tayong, may ipapakita ko sa inyo na Glock 18 naman. Okay? Ayan, kandali, inaalis ko lang to. Alisin natin, ibabad natin konti. Ayan. Ito si Glock 17, makikita ninyo, wala siyang dial dito. So, wala siyang selector into rapid fire or single fire mode. Okay? Ngayon, maglalabas tayo ng Glock 18 para lang may ipakita ko sa inyo. Glock 18. Wala akong block eh. So, ito na lang. Bet. Ayan, makikita nyo, this is a Glock 18. Glock 17 to, ito Glock 18. Ito, makikita nyo to, meron siyang selector ng rapid. Okay? Ayan, may selector dito. Ha? Ngayon, ayan, papakita ko sa inyo, since may selector siya, yung rapid fire function. Okay? Ayan, katulad yan. Ayan. Pag nakataas yan, single fire. Okay. Pag nakababa to, magra-rapid fire. Ito, baba natin, ha? Okay. Rapid fire. Nakikita nyo, di ba? Yun yung kinaibahan ng Glock 17 into Glock 18. Ang Glock 18, equipped with single fire, equipped with rapid fire. Okay? Pero ito, mga airsoft, no? Ito yung bagay na hindi sasabihin sa inyo ng kahit sino mang seller. Na ang Glock 18 is mas sirain compare into Glock 17. Bakit? Because ang Glock 18 nga ay may rapid fire function. Yung rapid fire function, isa yon sa nakakasira dun sa unit. Kumbaga nabibinat siya, napepersa siya. Ngayon, ano ba yung nasisira? Yung hammer assembly. Okay? Yung hammer assembly, yung ipinakita ko kanina, yun yung number 1 na nasisira dun sa unit. Alisin natin itong mga sticker. Ito talaga si Sir Alan Ong, oh. Inalis lang natin. Sir Alan Ong, ikaw nang bahalang ikaw nang bahala na maglagay kung ano man yung inilagay mo rito. Pero for now, inalis ko, nilinis ko kasi naaalis siya, no? Dahil nilagyan natin ng dissolving agent dahil minentain natin siya, no? Bahala ka na, bossing. Lagay mo na lang ulit kung ano yung gusto mong ilagay, no? Pero for now, bare na bare siya. Yan. Napakaganda ng unit mo, bossing. Akala mo, bagong-bago. Okay? Ayan. So, syempre, wala po ba tinda na bagong barils? Wala po ba tinda ng bagong baril sa Divisoria? Divisoria? Paano Divisoria? Sa Divisoria ka bibili ng bagong baril? Meron siguro ron mga pellet gun, pero wala kang mabibili ron na airsoft gun, no? Hindi po to airsoft, hindi po to pellet gun, hindi po to isang kasa-isang putok. This is an airsoft gun, okay? Ayan. Ganda na, na-maintain na, no? Kumbaga, nagawa na natin yung dapat gawin sa baril ng ating bossing. Okay, ngayon, lalagyan na natin ng selyo, tapos, ipapaship na natin sa kanya ito. Ayan na, ang selyo ni Bigman. Ayan, papaship na natin sa kanya to kasi matagal-tagal na rin niyang hindi nagagamit itong unit niya. Okay, ayan ha. O, Sir Alan Ong, nakita mo naman yung demo natin dito sa unit mo. Napakasarap ng gamitin ulit nito. Okay, ayan. So, ayan na. Hindi sa amin binili pero minentain namin, ginawa namin lahat ng dapat gawin ng request ng ating bossing. Okay? So, ngayon pasinawin natin to. Meron nakalagay na note to. Humarex. Nilagyan niya kasi baka malito siya, no? Ayan. Pasingawin natin yung excess. Okay. Ayan. Ito na yung unit natin kay Airsoft. Sir Alan Ong, plus nakita nyo naman, may bonus tayo, yung comparison ng Glock 17 into a Glock
18. Okay? Mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Siyempre po, atid sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po.